Naglalakad ako papunta sa isang silya. Naupo ako roon. Hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala sa pinasok ko. Baby maker, ha? Gagawa kami ng bata at pagkatapos ko ito ipanganak ay iiwanan ko sa kanyang ama. Bumagsak ang balikat ko. Naalala ko si mama. Parang ganito ang nangyari sa akin. Iniwan ako ni mama at hindi pa binabalikan. Ang pinagkaiba lang, walang naiwan sa akin at mag-isa lamang ngayon. Umaasa pa rin ako na babalikan niya ako. Kapag bumalik si mama, tutulungan ko din siyang linisin ang pangalan niya. Naniniwala ako na hindi magagawang gumawa ng ganoong krimen ni mama. Aalis kami at lalayo pagkatapos. Dumating ang doktor, kasabay ni Gabriel. Bata pa ang doktor, siguro ay mas matanda lamang na ilang taon kay Gabriel. Babae din ito at mukhang close silang dalawa ni Gabriel. Ginawa niya ang lahat ng kailangang gawin. Sunod-sunod ko naman ang lahat ng instruction na ibinibigay niya sa akin. Pwede ka nang lumabas ng silid, sabi ng doktor sa akin. Tumango lang ako sa kanya at naglakad na papalabas. May iwan si Gabriel dito dahil siya naman ang i-examinin. Bago ako lumabas, narinig ko pa ang sinabi ng doktor. Bakit naman hindi mo sinabi na kailangan mo ng babae magbibigay sa'yo ng anak? Tanong ng doktor. I thought it was a job you're not going to accept, sabi ni Gabriela. Hinawakan ko ang doorknob pero sa hindi malamang dahilan ay hindi ko magawang buksan. Papayag naman ako, sabi ng babaeng doktor. Para namang wala tayong pinagsamahan. At least kabisado mo ng katawan ko at ganun din ako sa'yo. Nabilaukan ako sa sarili kong laway nang marinig ko sinabi ng babaeng doktor. Hindi ko napigilan na makagawa ng ingay. Natigil sila sa pag-uusap. You're still here? Tanong ng doktor. Sorry, sabi ko at mabilis na lumabas. Marahas ang kabog ng aking dibdib. Hindi ko magawang maalis ang imahe na ipininta ng babae sa aking isipan dahil sa sinabi niya. Kung ganoon, may nangyari na rin kay Gabriel at sa doktor? Tunay nga itong babaero. Bumuntong hininga ako. Magiging factor ba ito para magbagong isip ni Gabriel at yung doktor na lang ang kunin niya? Mukhang kilala na nila ang isa't isa kaysa sa kagaya ko na baguhan sa ganito. Uminit ang buong mukha ko sa naisip. Sinampal ko ng mahina ang sarili. Kailangan ko itigil kung ano man ang mga iniisip ko. Nakatanggap ako kina Bern at Candy ng mensahe. Sinabi nila na good luck daw sa bago kong trabaho. Nagpaalam din kasi ako sa kanila kagabi sa pamamagitan ng text message at nag-reply sila sa akin ngayon. Sana raw ay makapagkita pa rin kami. Miss Ayan, nakahanda na po ang breakfast. Pwede na po kayong kumain, sabi ng isang kasambahay. Tumingin ako sa pinto ng silid ko nasaan si Gabriel. Iniisip ko kung mas maganda na sabay kaming kumain. Kung si Sir Gabriel pong iniisip niyo, baka po mamaya pa siya makalabas ng silid. Lalo na po't nandiyan si Dr. Rica. Halika na po. Itinikom ko ang aking labi, sumunod ako sa kasambahay. Ibig sabihin ay tama nga ang hinala ko. Maaring isa sa mga babae niya ay yung doktor. Hindi na ako dapat na magulat. Halata naman talaga kay Gab na mapusok siya sa babae. Hindi ko din siya dapat ipagdamot o pigilan sa mga dating niyang gawain. Wala naman kaming ganoong klase ng relasyon. Namangha ako na makarating sa pagkainan. Sobrang daming pagkain at sobrang lawak din. Nakalinya din ang mga kasambahay. Ganitong-ganito yung mga napapanood ko dati sa teleserye. Iginiya ko ng isa sa kanila sa upuan ko. Tahimik akong naupo roon. Pinagsasabihan ako ng mga kasambahay. Hindi ko alam kung may alam ba sila sa kung anong dahilan bakit ako nandito, pero hindi ako ang mag-o-open ng topic tungkol doon. Dumating din sa Gabriel. Naupo siya sa kabisera kasama niya ang doktor. Nang magkasalubong kami ng tingin ng doktor, sinikap kong umiti sa kanya but she remained cold. Yun ang napansin ko simula na makita niya ako kanina. Akala ko ay professional lang talaga siya kaya kapag kinakausap niya ako kanina ay mararamdaman mong may harang sa pagitan namin dalawa. Pero mukhang sa akin lang. Are you going to eat here? Tanong ni Gabriel sa doktor. No, nabusog na naman ako sa ginawa natin kanina. Ngumiti ang doktor. Munti ka na naman ako mabulunan sa narinig ko. Anyway, I'll see you tonight then. I'll be going now. I will expedite the result. Kung magbago pang isip mo, contact me. Nabutan ko na hinalikan niya si Gabriel sa pisngi. Nagiwas ako ng tingin dahil ayoko masaksihan iyon. Jeez, so much PDA. Kinikilabutan ako. Umalis na ang doktor. Pinagsilbihan naman kaagad ng mga kasambahay si Gabriel. I can manage. Please, leave us alone. Umalis ang lahat ng kasambahay na nasa loob ng dining area. Nang mawala sila, nakahinga ako ng maluwag. I thought
You might feel uncomfortable if they are all here. The shift in your environment is drastic. You aren't used to this lifestyle. Ngumiti si Gabriela, kagaya ng parating niyang ginagawa. If you feel uncomfortable in any way while you're here, let me know. Tumango ako. Hindi naman niya kailangan baguhin ang nakasanayan nila dahil lang sa akin. But I appreciate it. Totoong hindi ako komportable kanina. Nasa kwarto na ako. Nakahiga ako sa kama at sinabi sa akin na lahat ng kailangan ko ay nandirito na sa silid. Bukod sa ibang gamit na dinala ko, may mga damit na sa closet. Iba't ibang klase ng damit mula sa mga kilalang brands. Sa buong buhay ko, ngayon lamang ako nakahawak ng ganoong klaseng kay gagandang damit. Mumuntong hininga ako. Nahihirapan akong basahin si Gabriel. Hanggang ngayon ay napapaisip ako kung dapat ko bang pagkatiwalaan ng isang kagaya niya. May pagkakataon na iniisip kong happy-go-lucky siya, pero may mga pagkakataon na nakikitaan ko siya ng madilim na ekspresyon na maging ako na nakita na ang madilim na parte ng buhay ng tao'y kinikilabutan pa rin. Hindi ko na malaya na dahan-dahan ang pumipikit ang aking mga mata at nakakatulog. Nang magising ako, may iba akong nararamdaman sa ibabaw ko. Tila may mabigat kahit wala namang nakapatong. Iminulat ko ang aking mga mata. Nung unang inisip ko pang binabangungot ako kaya ganito. Nang magmulat ako ng aking mga mata, nalaki ang mga ito at mabilis na walang antok ko nang makita ko si Gabriel sa ibabaw ko. Ngumisi siya nang mapansin na nakatingin ako sa kanya at gising na. Hello? Pagbati niya sa akin. Nang maproseso ng aking isipan na nangyari, napasigaw ako at itinulak si Gabriel. Anong ginagawa mo dito? Napayakap ako sa aking sarili. Maigpit kong hinawakan ng aking damit. Maayos naman ang suot kong damit pero nagulat lang talaga akong makita na nasa ibabaw ko si Gabriel. What? I was calling your name earlier. You weren't answering. So I decided to enter your room to see what you were up to. His smile became mischievous. You were lying here defenseless. Ayan, what should I do? You look attractive. I couldn't help myself. Napalagok ako sa sinabi niya. Masama ako siyang tiningnan pero hindi man lang nito natibag ang ngiti niya. Ganyan ka ba talaga? Bigla ka nalang papasok sa kwarto na isang babae? This is trespassing. Nagkibit balikat si Gabriela. Tumayo siya ng maayos at pinasok ang kanyang isang kamay sa kanyang bulsa. I admit, he's really good looking. Matipuno ang lalaki at maganda ang pangangatawan. Siguro magiging maganda ang resulta ng anak niya. Not really. But this is my house. I wasn't aware that trespassing is applicable if you own the house. I own everything here, including you now. Ayan. Kinagat ko ang labi ko. Alam ko yun. Pero pwede bang huwag kang basta papasok sa kwarto na ito? Atakihin ako sa'yo. This is the first time someone is ordering. But fine, I understand. Privacy. Hindi na ako nagsalita. Tumayo ako at inayos ang kama na hinigaan ko kanina. Ano bang kailangan mo? May pagkakataon talaga na sumasama ang timpla ko sa tuwing naiistorbo ako sa pagtulog. How grumpy. Tumawa si Gabriel. Anyway, gusto lang kitang bisitahin. I thought we could start with your work. Natigilan ako sa narinig ko mula sa kanya. Dahan-dahan ay pinamulahan ako nang maalala ko kung anong trabaho ko. Hindi ko napansin ang paglapit ni Gabriel sa akin. Napapitlag ako nang makita ko siya sa harapan ko. So, hinaplos ni Gabriel ang aking braso. Nagtaasan ang aking balahibo sa ginawa niya. Umatras ako at pinanlalakihan siya ng mga mata. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na virgin ako kaya dahan-dahanin mo? Bakit pakaramdam ko'y nakahubad ako sa tuwing tinitingnan niya ako? Pakaramdam ko'y kahit balot na balot pa ako ng damit, nagagawa niyang makita ang lahat-lahat sa akin gamit ang mga mata niyang iyon. Ayan, dinadahan-dahan kita. Ayan, dahil kung hindi, kanina ka pa sa akin kahit natutulog ka. Lalong nalaki ang aking mga mata. Don't tell me he has somnophilia. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Alam ko na I can't demand anything here. Ako ay nagtatrabaho at siya ang boss ko. Nakakagulat ngang napagbigyan niya pa ako roon. Hinawakan ni Gabriel ang baba ko. Nakita ko na naman iyong nakakakilabot niyang pagngiti. Are you scared? Ayan. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Sobrang lapit nito na naaamoy ko na ang bango ng hininga niya at tumahaplos na sa aking balat ang mainit niyang paghinga. You should be. But don't worry, I am not someone who hurt people without reason. So don't fear me too much. Other than satisfying me in bed and bearing my child, wala akong ibang gagawin sa'yo. Unless you have kinks. Inilapit niya lalo ang kanyang labi sa akin tanga.
I will let you rest today. Pero bukas ay sisimulan na natin na i-train ang katawan mo para sa akin at para magawa nitong dalhin ng anak ko. Understood? Wala ako sa sariling tumango. Kinagat ni Gabriel ang tanga ko. May kung anong nagwala sa akin siya nang maramdaman ko ang ginawa niya. Nang umatras siya, suot niya na ulit ang kanyang normal na ngiti. Binitawan niya ako at umalis na sa kwarto. Nung tinanggap ko ang trabaho, wala akong ibang iniisip kung hindi ang pera na makukuha ko. Pero ngayon ay nakakaramdam ako ng takot dahil alam kong hindi si Gabriel yung tipo ng tao na dapat pinagkakatiwalaan ko. Isang hiwaga pa rin sa akin kung bakit gusto ni Gabriel na magkaroon ng anak pero mukha namang ayaw niya ng commitment. Sa tuwing naalala ko kung paano siya makipag-interact sa mga babae, alam ko na siya yung tipo ng tao na hindi nagsasettle sa isang relasyon. Siya yung lalaki na papalit-palit ng babae dahil hindi makontento sa isa at mabilis magsawa. Oh well, with his face and body and loaded bank accounts, kahit sino yung makukuha niya. Hindi ako nakatulog kagabi dahil sa mga pinagsasasabi ni Gabriel. Bukod doon, takot ko lang din na baka mamaya igapangin na naman ako ng lalaking iyon habang natutulog. Kahit ata maglock ako ng pinto'y makakagawa siya ng paraan upang buksan iyon. Nakatingin ako ngayon sa salamin. Ang lalim ng mata ko dahil sa hindi maayos na tulog. Huminga na lamang ako ng malalim at naghilamos. Pagbalik ko sa kama, naisipan ko na buksan ang cellphone ko. Mabuti na lang din at naisipan ko na buksan ang email ko. May nakita akong mail mula sa school na pinag-applyan ko ng scholarship at binabalak na pumasok sa susunod na pasukan. May pera naman ako ngayon dahil na rin sa mga signing bonus na ibinigay ni Gabriel sa akin. Kahit papaano, naisipan ko na mag-apply ng scholarship sa isang dream school ko. Habang nagtatrabaho ako kay Gabriel, tutustusan ko ang pag-aaral. Pero oo nga pala at aalis din ako. Matagal pa naman siguro iyon. Saka ko naiisipin. Ang mahalaga ay makapag-aral ako ngayon kahit first year college lamang at aalis na kapag natapos ang kontrata ko kay Gabriel. May tumawag sa telepono. Sinagot ko iyon. Hello? Miss Ayan, nakahanda na po ang breakfast. Hinihintay na rin po kayo ni Mr. Lord Isabel sa dining area. Oh, yun na lamang ang nasabi ko. Papunta na. Mabilis akong kumilos. Nakakaya din naman kay Gabriel kung paghihintayin ko siya ng matagal. Tahimik ang naging pagkain. Kinakabahan ako kay Gabriel. Sinabi niya kahapon na sisimulan niya na ang training ko para matuto ang katawan ko sa mga bagay na gusto niya at para maging handa ako sa pagdadala ng anak niya. Parang ang hirap lunukin ng pagkain. Akala mo ay bato ang kinakain ko kahit hindi naman. Naalala ko yung scholarship. Naisip ko na i-open kay Gabriel. Siguro naman ay hahayaan niya ako mag-aral habang nagtatrabaho sa kanya. Nakatanggap ako ng email kanina. Nag-apply kasi ako sa isang school scholarship at nag-inquire na rin para sa susunod na semester. Humilig si Gabriel sa kanyang kinauupan at nanatiling nakatingin sa akin. I see. You're using the money I gave you in a good cause. Sabi ni Gabriel. Tumango ako pero nagpatuloy din sa sinasabi. Kung okay lang, kapag pwede na mag-enroll ako, hindi naman siguro makakasagabal ang pag-aaral sa magiging trabaho ko sa'yo, hindi ba? Hindi ka agad nagsalita si Gabriel kaya kinabahan ako. Inisip ko pa na baka hindi niya gusto ang ideya na sinabi ko. Inihanda ko ng aking sarili sa kung anumang sasabihin niya. Sure, why not? I don't think that was a bad idea. I'll support that. Education is important. Nakahinga ako nang maluwag sa sinabi niya. Akala ko hindi siya papayag. Isang school ngayon? Tanong ni Gabriel. Sinabi ko sa kanya ang pangalan ng school. Isa yung pribadong eskwelahan at kilala din. May hirap makapasok kaya nagpapasalamat ako na nakatanggap ako ng scholarship. That's a nice choice. May kakaiba muli sa ngiti niya. Alam ko na may ibang kahulugan iyon pero ayoko nang mag-isip pang masyado. Sandali ulit kaming natahimik. Nagpa siya ako na magpatuloy sa pagkain. Do you mind telling me? Panimula ni Gabriel kaya nagtaas ulit ako ng tingin sa kanya. Bakit hindi ka kaagad nakapag-aral? Alam ko na hindi lang dahil sa kahirapan. Natigilan ako roon para akong namutla at iniwan ang kaluluwa ko sa tanong niya. Yun lang ang dahilan. Sabi ko, pinagsalikop niya ang kanyang kamay at itinuon ang siko sa mesa at tiningnan ako ng diretso. Akala mo ay binabasa ng mga mata niya ang lahat-lahat sa akin. You know, other than hotels, casinos, and other things, we are also known for our security services such as private investigators and the like. Kaya kong alamin ang lahat ng itinatago mo, but I would rather hear it directly from you.
You don't want me invading your privacy, right? Kinagat ko ang labi ko. Hanggat maaari ay ayoko nang ipaalam pa sa kanya. Why are you asking about this now? Tanong ko kay Gabriel. Gusto ko maging komportable ka at ganun din ako kapag nagkasama tayo. In order to do that, kailangan natin makilalang isa't isa, hindi ba? Gusto ko rin malaman kung anong klaseng tao ang babae magdadala ng anak ko. Napalunok ako. Iniisip ko kung magsisinungaling ba ako para lamang maitago ang katotohanan ng nakulong ako ng 4 na taon. Ikinuyong ko ang aking kamay. Alam ko na mas maaaring mapunta lamang ako sa hindi magandang sitwasyon kung itatago ko pa. Ganoong magagawa namang malaman ni Gabriel kung nanaisin niya. Mas magandang magpakatotoo na lamang habang maaga pa. Nakulong ako. Halos ibulong ko ang 2 salitang iyon. Ikinahihiya ko ang mga taong nakulong ako. Kahit na napawalang sala naman ako. Iba na rin ang tingin sa akin ng ibang tao lalo na kung hindi ako lubos na kilala. Iisipin nila na totoong pumatay ako ng tao. Come again? Sabi niya, hindi ako sigurado kung nagpapanggap pa ba siyang hindi niya narinig ang sinabi ko o talagang hindi niya narinig dahil mahina ang boses ko. Nakulong ako ng 4 na taon. Nag-isip ako kung dapat pa bang dagdagan pa. Pero napatunayan naman na wala akong kasalanan. Matagal na katahimikan ang namayani sa aming dalawa. Nakayuko ako't nakatingin lamang sa pinggan ko. Hindi ko magawang magtaas ng ulo at tumingin sa direksyon ni Gabriel. Natatakot ako makita kung anong reaksyon niya sa nalaman. Nakulong ka at 4 na taon bago ka mapulang sala, ha? Tila kay hirap lumunok ng mga sandaling iyon. Pinagpapawisan din ako. Makakaapekto kaya ito sa usapan namin dalawa? That must be tough for you. Napataas ako ng ulo at tiningnan si Gabriel. Nanlalaki ang aking mga mata. Hindi ganitong reaksyon ang inaasahan ko mula sa kanya. Uminom lamang siya ng kape at para bang hindi nakakagulat na bagay ang nalaman niya. Gulong-gulo ako sa reaksyon niya. Dapat ko ba ikatuwa na ganito lamang ang sinabi niya? Tumingin din siya sa akin. What? Iniisip mo ba na mag-iistorya ako dito matapos ang nalaman ko? O hindi kayo huhusgan kadal nakulong ka? I'm not that narrow-minded, Ayan. Umawang ang aking labi pero hindi ko nagawang makapagsalita. Kinagat ko ang labi ko. Tama siya ng iniisip. Ganoon nga ang inaakala kong reaksyon na matatanggap ko. Hindi ka ba natatakot na kriminal ang magdadala ng anak mo? You aren't convicted. You're not a criminal. You were acquitted. Isn't that enough para masabi ko na innocent ka at walang ginawang kasalanan? Natuwa ako sa narinig ko mula sa kanya. Akala ko'y kagaya ng iba, huhusgahan niya ako at baka hindi na namin ituloy ang usapan namin. Mabuti na lamang at mukhang hindi ganoong klase ng tao si Gabriel. So, ng pagkakataon, hindi ko naramdaman ang kahihiyan sa nangyari sa akin dahil sa paniniwala ni Gabriel. Nang matapos ang pag-uusap namin tungkol sa buhay ko, ako naman ang nagtanong. May tanong din ako. Sabi ko, maaaring hindi niya sagutin ito pero tinanong ko pa din. Bakit gusto mo magkaanak? I mean, pwede ka naman maghintay na lang na makapag-asawa at saka kayo mag-anak, hindi ba? Biglang sumagi sa isipan ko na paano pala kung may asawa na siya pero hindi magkaanak ang asawa niya kaya naghahanap siya na magdadala ng anak niya. Pero ang sabi sa research ko ay bachelor si Gabriel, meaning ay wala pa siyang asawa. Nagiba ang ekspresyon ng mukha nito kaya alam ko na hindi ko na dapat yun tinanong pa. Okay lang kung ayaw mong sagutin. Huwag mo nalang isipin ang tanong ko. I will never have a wife. That's for sure. Wala sa mga plano ko sa buhay ang magkaroon ng asawa at magpakasal. Matali sa isang relasyon na maaari namang masira lamang din sa huli. All I need is an heir. Makukuha ko naman iyon kahit hindi ako mag-asawa, hindi ba? That's why I hear you. Itinikom ko ang aking bibig. Alam ko na sign na iyon na huwag na akong magtanong tungkol sa personal na buhay niya. So I guess, mahilig lang siyang mababae pero wala siyang balak na pumasok sa isang seryosong relasyon. Matapos ang pagkain namin ng umagahan ay nagpaalam siya na kailangan niyang umalis at pumunta sa opisina nila. Sinabi ko naman sa kanya na mag-aasikaso ako ng mga papeles ko para makapag-enroll ako sa darating na pasukan. Take my driver. Ikinagulat ko ang sinabi niya. Hindi na kailangan, kaya ko naman magkimot na lamang. Ngumiti si Gabriel sa akin pero kagaya ng ibang ngiti niya, alam ko na walang ibang ibig sabihin iyon. Isa ito sa mga napansin ko sa kanya. Mahilig ngumiti si Gabriel pero kahit na ganoon ay walang emosyon at madilim ang ekspresyon ng mga mata niya. Just do what I say. He patted my head. Tinalikuran niya na ako at umalis.
Bumagsak ang balikat ko. Alam ko na wala na rin naman akong magagawa. Hindi ako sanay sa ganitong buhay. Kinalakhan ko ang normal at simpleng buhay. Sanay ako makipagsiksikan sa tren, standing sa bus at makipag-unahan sa pagsakay sa jeep. Ang sumakay sa magarang sakyan, komportable sa biyahe at hassle-free na pagkukommute ay bago sa akin. Maraming salamat po sa paghatid sa akin. Magte-text na lang po ako mamaya kapag tapos na ako. Tumango sa akin ang driver. Umalis na ako at nagpunta ng university. Dala ko ang lahat ng kakailanganin ko. Nagpunta kaagad ako sa registrar para mag-inquire at nalaman ko rin na pwede na ako mag-enroll. Wala akong sinayang na oras at ginawa na rin iyon. Mabuti na lang din at dala ko lahat ng kailangan ko. Inasikaso naman kaagad ako dahil may sapat na pera ay nagawa ko namang makapagbayad ng balance. Yung hindi sakop ng scholarship ko. Parang isang panaginip sa akin na makapag-aral muli. Hindi ko akalain na makakatungtong ulit ako ng university matapos ang lahat ng nangyari sa akin. Sobrang smooth din ang proseso. Ayan? Napatigil ako sa paglalakad. Tapos na ako sa registrar at kailangan ko na lamang na pumunta sa faculty ng department ko para sa registration ko. Nilingon ko ang tumawag sa pangalan ko at nakita ko ang dalawang kaibigan. Bern! Candy! Lumapit sila sa akin at niyakap ko sila. Halata ang saya sa aming mga mukha. Anong ginagawa mo dito? Malawak ang aking ngiti. Nagpa-enroll ako. Naalala ko pa na pinangarap namin na magkakasama na dito kami papasok pare-pareho. Talaga? Oh, so happy for you. Sabi ni Candy. Candy, Bern, tara na. May tumawag sa kanila kaya napatigil kami sa pag-uusap. Oo, sandali lang. Tumingin ulit sa akin ang dalawang kaibigan ko. May oras ka ba mamaya? Magka-coffee lang or lunch? May pupuntahan lang kami ni Candy sandali tapos free na kami. Tumango ako sa kanila dahil wala naman akong gagawin. Magsasabi na lang siguro ako sa driver na mamaya pa ako uuwi. Pwede naman ako mag-commute na lang kung hindi ako masusundo. Oo, sige. Nagpaalam sila at sinabi na itatext na lang nila ako mamaya. Kumaway ako sa kanila bago pumunta ng faculty. Hindi naman nagtagal ay natapos na ako sa enrollment. Nakatitig ako sa aking registration at hindi makapaniwala na makakapag-aral na ulit ako sa susunod na semester. Kagad akong bumili ng uniform dahil may extra pa akong pera. Malaki talaga ang nagawang tulong sa akin ng signing bonus na ibinigay ni Gabriel noong nakaraan sa akin. Kapag natapos ko ng kontrata ko sa kanya, mas malaking pera ang makukuha ko. Makakapagtapos ako ng pag-aaral at makakaalis ng Pilipinas para magawa ko lahat ng plano ko. Masaya talaga kami makita ka na mag-aaral sa school namin. Akala ko pa kanina namamalikmata lang kami. Sabi ni Bern. Magkakasama na kami ngayon sa isang cafe. Naka-order na kami ng mga pagkain at nagsisimula ng magkwentuhan. Oo, nakahanap ako ng trabaho kaya may pang-enroll. Naalala ko na hindi ko dapat sabihin sa kanila ang tungkol sa trabaho ko. Ang hardworking mo talaga, nakakabilib. Sabi naman ni Candy. Panay ang kwentuhan namin. Graduating na sila pareho kaya busy. Sinabi naman nila sa akin na kapag may oras ay makikipagkita sila sa akin sa school. Kung hindi ako tumigil sa pag-aaral, dapat ay kasabayan nila ako. Anong course palang kinuha mo? Sinabi ko sa kanila na business management ang kinuha kong course. Second choice ko naman iyon. Ha? Akala ko gusto mo mag-doktor noon. Kinagat ko ang labi ko. Parang masyado kasi magastos sa pagiging doktor kaya hindi ko alam kung kakayanin ko mag-aral nito. Baka hindi ko magawang sustentuhan ng pag-aaral. Okay na din naman ang business. Second choice ko naman iyon. Nanahimik na sila matapos na sinabi ko. Alam ko na naiintindihan nila ang sitwasyon ko. Lalo na ngayon na wala si mama at hindi ko alam kung nasaan siya. Sana'y magawa niya magparamdaman lang sa akin para alam ko kung maayos ba ang lagay niya. Nagpatuloy kami sa pagkain at kwentuhan. Ang seryosong topic namin kanina ay napalitan ng nakakatuwang mga topic. Natigilan si Bern at tila ba may tinitingnan sa labas. Pati tuloy kami ni Candy ay napatigil. Hindi ba't si Gabriel Ardizabal iyon, Candy? Para akong nabato sa kinuupuan ko nang marinig ko ang pangalan na iyon. Ha? Nasaan? Ano naman gagawin ng isang kagaya niya rito? Hala, oo nga. Dahan-dahan din akong tumingin kung saan direksyon sila nakatingin. Nakita ko nga din si Gabriel. May kasama siyang babae. Baka nakikipag-date. Grabe, ang gwapo niya talaga. Kilala niyo siya? Wala ako sa sarili nang itanong ko iyon. Nanatili pa rin akong nakatingin doon. Oo naman, sino bang hindi makakakilala sa CEO ng Lord Isabel Conglomerate? Isa pa, naging guest speaker namin iyan noon at malaki ang donation sa school. Mostly mga scholars.
Siya nagpapaaral. Sobrang yaman ng pamilya niya. Totoo. Tapos ang gwapo pa. Tumawa si Bern matapos sabihin iyon. Feeling ko'y bagong babae niya na naman ang kasama. I heard rumors na babaero daw talaga yan. Nagiwas ako ng tingin kina Gabriel. Nandoon lamang sila at tila may hinihintay. Hindi ko alam na makikita ko siya dito. Oo no, papalit-palit nga daw ng babae. Huwag ka, lahat ng babaeng nalilink naman sa kanya ay mula din sa mayayamang pamilya. Syempre, mayaman din siya kaya dapat lang na nasa same status sila ng babae niya. Hindi na ako nakasali sa kanilang pag-uusap tungkol kay Gabriela. Nanatili akong tahimik at kumakain. Habang abala ang dalawa kong kaibigan, nakita ko na naman ang sarili na dahan-dahan na tumitingin sa direksyon ni na Gabriel. Nandun pa rin sila pero magkaharapan na sila ng babae. Ang babae nakatalikod sa akin kaya kitang-kita ko si Gabriel. Hinawakan niya ang pisngi ng babae at dahan-dahan na inilapit ang kanyang mukha dito. Napalagok ako. Hahalikan niya ba ang babae? Bakit hindi pa ako mag-iwas ng tingin sa kanila? Nanatili akong nakatingin sa dalawa. Napapit lang lamang ako nang mapansin ko sa Gabriel na biglang tumingin sa direksyon ko. Nalaki ang aking mga mata at agad na nang iwas. Ayoko namang isipin niya na pinapanood ko siyang humalik ng babae. What was that? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko na magtama ang paningin namin dalawa? Sa dami ng babae ni Gabriel, bakit isa sa kanila ay hindi niya napili para magdala ng anak niya? Weird. Bye. Kumuway ako sa dalawang kaibigan ko. Pauwi na ako ngayon. Sinabi nila sa akin na ihahatid nila ako pero tinanggihan ko ang alok nila sa akin dahil hindi ko kayang i-risk na malaman nila kung saan ako nakatira ngayon. Sigurado ka bang ayaw mong ihatid ka namin? Mas malayo ang bahay mo dito kasi sa amin. At least, kami ni Bern ay magkasamang uuwi. Umiti ako sa kanila at umiling. Hindi na, okay lang ako. Sige na't baka gabihin na din kayo. Niyakap ko sila bago kami tuluyan na maghiwalay ng landas. Hindi na ako nakapagsabi sa driver na papauwi na ako. Naisip ko din na mas gusto kong mag-commute. Habang naghihintay ako ng masasakyan na jeep ay naalala ko ang nakita ko kanina. Nakita ko si Gabriel at ang isang babae. Alam ko na naghalikan silang dalawa. Hindi ko nga lang nasaksihan dahil nag-iwas na ako ng tingin nang mapansin na tumingin si Gabriel sa direksyon ko. Umiling ako sa aking sarili. Hindi ko na dapat iniisip pa iyon. Wala akong pakaalam sa kung anong gustong gawin ni Gabriel sa buhay niya. Wala naman kaming relasyon. Nagtatrabaho ako sa kanya at wala sa kasunduan namin na titigil siya sa pakikipagkita sa ibang babae. Wala din naman sa akin iyon. He has the freedom to do what he wants. Habang naghihintay ako ng jeep, may tumigil na isang magarang sakyan sa harapan ko. Napatingin ako doon at nagtataka kung bakit ito tumigil sa harapan ko. Baka may hinihintay. Umatras ako ng konti nang bumukas ang bintana. Sumilip ang nasa loob at nakita ko si Gabriel sa driver's seat. Kasama niya pa rin iyong babae na ngayon ay nakasakay sa passenger seat. Need a ride? Tanong ni Gabriel. Tiningnan ko ang paligid. Iniisip na baka hindi naman ako ang kausap niya. I am talking to you. Ayan. Bumalik ang tingin ko sa kanya bago sa babae. Walang emosyon ng babae at nakatingin lamang sa unahan na akala mo hindi ako worthy ng atensyon niya. Napalagok ako. Hindi na. Automatic kung bumukas ang pinto sa backseat. Napatingin ako roon. Hop in. Sabi ni Gabriel. Tinitigan ko pa siya sandali at nang mapagtanto na para bang wala akong magagawa sa offer niya, sumakay na lamang din ako. Tahimik ako sa likod ng kotse habang si Gabriel at ang babae ay nag-uusap sa harapan. Ihatid mo na talaga ako sa bahay? Ayaw mo magstay sa kondo ko? Tumingin ako sa bintana. Nagpapanggap ako na akala mo hindi ko sila naririnig. Ayokong marinig ang pinag-uusapan nilang dalawa. Kung pwede lang i-mute ang kanilang pag-uusap ay ginawa ko na. I'm busy. Sabi ni Gabriel. Sumulyap ako sa kanila at napansin ko na nakatingin si Gabriel sa rear mirror kung saan makikita din ako nakatingin sa kanya. Mabilis akong nag-iwas. Wala ka na masyadong oras sa akin. Sabi ng babae. Tapos ngayon may sinabay ka pang iba. Hindi ko alam na mahilig ka sa mas bata sa'yo. Napalagok ako. Bakit nadadamay ako ngayon sa pinag-uusapan nila? Dapat ba ako magsalita para depensahan ko ang sarili? She's an acquaintance. Tiningnan ako ng babae. Sinikap ko na magpakita ng ngiti sa kanya pero inirapan niya lang ako. Inihatid muna siya ni Gabriel sa isang malaking building na sa tingin ko ay condominium. Thanks. Bukas ulit? Tanong ng babae. We'll see.
Huminga ng malalim ang babae. Muli siyang tumingin sa akin bago ilapit sa pisngi ni Gabriel ang kanyang labi at hinalikan ito doon. Nanlaki ang aking mga mata sa nasaksihan. Nagiwas ako ng tingin. Nagiinit ang aking muka. Babe, call me alright? Hindi ko na narinig na nagsalita pa si Gabriel. Binuksan ng babae ang pinto ng kotse at lumabas na. Hinintay namin siyang pumasok sa loob ng building. Ayan. Napaupo ako ng tuwid nang marinig ko ang boses ni Gabriel. Dahan-dahan akong tumingin sa direksyon niya. Lumipat ka dito sa passenger seat. Noong una ay para bang hindi rumirehistro sa akin ang sinabi niya. Nakatingin lang ako kay Gabriel at napakurap-kurap. Nang mapansin niya na hindi ako kumikilos ay nilingon niya ako. You heard me. Suot niya na naman yung ngiti niya na parating niyang suot. Sumayin niya siya sa akin na lumipad sa harapan. I'm not your driver. Get your pretty ass here. Napalagok ako at lumabas ng kotse. Lumipat ako sa passenger seat.